Magandang gabi po. Humanda na kayo, komportablehin ang sarili at samahan niyo ako sa isang paglalakbay patungo sa dulo ng ating nakikita o naobserbahang universo. Isipin niyo, nakatanaw kayo sa kalangitan sa gabi. Sa loob ng maraming siglo, isang maliwanag na tuldok lang ang lagi niyong nakikita. May sarili itong buhay, umaapoy, nag-iiba ng kulay, pero palagi lang siyang nandoon. Tapos, isang araw, bigla na lang siyang naglaho. Hindi siya sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Hindi rin siya dahan-dahang namatay. Naglaho lang siya para bang may nag-off sa kanya. Parang kwento lang sa scientific fiction o siyentipikong katang-isip, hindi ba? Pero iyan mismo ang nangyari sa totoong buhay. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang bituin na ang pagkawala ay nagdulot ng kalituhan sa buong komunidad ng astronomiya sa mundo. Ito ay isang istorya na sumalungat sa lahat ng alam natin tungkol sa buhay at kamatayan ng mga bituin. Pag-uusapan natin ang tungkol sa isang investigasyon sa kalawakan kung saan ang mga ebidensya ay kinolekta ng pinakamalalakas na teleskopyo ng sangkatauhan. Pero ang sagot, mas kakaiba pala kaysa sa inakala ng kahit sino. Humanda kayong makinig sa misteryong ito. Isang misteryo na marahil ay nagbigay sa atin ng pagkakataong masilip ang pagbuo ng isang black hole sa kauna-unahang pagkakataon. Para maintindihan natin kung gaano kalaki ang misteryong ito, kailangan nating maglakbay ng napakalayo. Ang ating destinasyon ay ang konstelasyon ng Cepheus. Humigit kumulang 22 milyong light years ang layo mula sa ating daigdig. Doon matatagpuan ang napakagandang spiral galaxy na kilala sa catalog number na NGC 6,946. May mas makatawang pangalan pa ang ibinigay ng mga astronomo rito, ang Fireworks Galaxy or galaksyang paputok. At may magandang dahilan kung bakit. Ang galaksiyang ito ay isang tunay na pabrika ng bituin sa kalawakan. Ang mga pagsabog ng supernova ay nangyayari rito ng halos 10 beses na mas madalas kaysa sa ating sariling Milky Way. Kaya naman, ito ay laging nakatutok sa ilalim ng pagsubaybay. Umaasa ang mga siyentista na maabutan nila ang isang bituin sa panahon ng matinding pagtatapos nito, ang pagsabog ng supernova. At noong 2007, isang partikular na bagay ang umakit sa kanilang pansin. Ito ay isang dambuhalang bituin, isang blue supergiant na halos 25 beses na mas malaki kaysa sa ating araw. Ito ay maliwanag, napakainit, at base sa lahat ng palatandaan ay nasa huling yugto na ng ebolusyon nito. Binigyan ito ng pangalang NGC 6,446-BH1. Tiyak ang mga siyentista. Malapit na silang masaksihan ang isang napakagandang palabas sa kalawakan. Nag-aabang sila ng pagsabog na panandaliang hihigit sa liwanag ng milyon-milyong bituin sa galaksiya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi pumasok sa alinman sa mga teorya na mayroon tayo. Kung gayon, nagsimula ang lahat noong 2007. Isang grupo ng mga astronomo na pinamumunuan ni Christopher Kochanek mula sa Ohio State University ang nagsagawa ng sistematikong pagmamasid sa Fireworks Galaxy. Ang kanilang layunin ay makahanap ng mga supernova. Gamit ang Large Binocular Telescope o LBT na nakahimpil sa Arizona, tiningnan nila ang kalawakan para sa mga bituin na biglang umiilaw ng husto, isang tiyak na palatandaan ng nalalapit na pagbagsak. At doon, nakuha ng isang bituin ang kanilang atensyon.
Ang ating bida na kalaunan ay binansagan bilang N66-46-BH1. Sa mga dating larawan, isa lang ito sa maraming malalabong tuldok. Ngunit noong 2000 may kakaibang nangyari. Mabilis na dumami ang liwanag na inilalabas ng bituin. Sa loob lamang ng ilang buwan, ito ay naging higit sa 1 milyong beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Para sa mga astronomo, ito ay isang babala at kasabay nito, isang hindi kapanipaniwalang swerte. Ipinagpalagay nila na nasasaksihan nila ang tinatawag na huling paghihingalo ng isang bituin. Ang ganitong kilos ay karaniwan sa mga bituin na napakalaki, hindi stable, at nagtatanggal ng kanilang mga panlabas na balat bago ang panghuling pagbagsak or collapse. Maihahalin tulad ito sa isang bulkan na umuugong at naglalabas muna ng abo bago maganap ang isang malakas na pagsabog. Lubos na nag-abang ang mga siyentista. Itinuon nila ang lahat ng kanilang magagamit na instrumento sa bituin, kasama na ang Hubble Space Telescope, upang maitala ang bawat detalye ng pambihirang pangyayaring ito. Inaasahan nila na pagkatapos ng maikli ngunit matinding pagliwanag na ito, susundan ito ng napakalaking pagsabog ng supernova na maaari nilang pag-aralan sa loob ng maraming taon. Huminto sa paghinga ang buong mundo ng siyensya, naghihintay sa pagtatapos ng kosmikong dramang ito na nagaganap sa layong 22 milyong light years. Tingnan natin ng mas malapitan kung anong klasing bituin ba talaga ito. Ito ay kabilang sa klase ng blue supergiant stars. Ang mga ito ang ilan sa pinakamainit, pinakamaliwanag, at pinakamabigat na bituin sa buong universo. Maikli at magulo ang kanilang buhay. Kung ang ating araw ay inaasahang mabubuhay ng halos 10 bilyong taon, ang buhay ng isang higanting bituin na tulad nito ay tumatagal lamang ng ilang milyong taon. Sinusunog nila ang kanilang nuclear fuel sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang bituin na ito, ayon sa pagtatantya, ay mas mabigat kaysa sa araw, mga 25-25 beses. Isipin mo ang isang bolang gawa sa nag-aapoy na plasma, napakalaki, na kayang paglagyan ng milyon-milyong planeta na tulad ng daigdig sa loob nito. Ang temperatura sa ibabaw nito ay umaabot sa 10,000 degrees Celsius na siyang nagbibigay dito ng kakaiba nitong kulay asul-puti. Ang pagliwanag na naitala noong 2009 ay, sa esensya, isang dambuhalang pagbuga ng materyales. Literal na ibinuga ng bituin ang bahagi ng panlabas nitong balat patungo sa kalawakan. Hindi naman ito isang ganap na kakaibang pangyayari. Alam ng mga astronomo ang iba pang halimbawa ng tinatawag na impostor stars o false supernovae. Ang pinakatanyag na halimbawa ay ang Eta Carinae sa sarili nating galaksiya na dumanas ng katulad na kalamidad noong ika-11 na siglo. Kadalasan, pagkatapos ng ganoong pagbuga, kumakalma ng kaunti ang bituin, bumababa ang liwanag nito. Ngunit patuloy itong umiiral, naghahanda para sa susunod at posibleng huling yugto. Iyan mismo ang senaryo na inaasahan ng mga siyentista mula sa N6,946-H1. Nagpatuloy sila sa pagmamasid, sa paniniwalang naglabas lang ng hangin ang bituin at babalik na ito sa normal nitong estado bago tuluyang sumabog. Ngunit may inihanda itong sorpresa para sa kanila na tuluyang nagpabago sa kanilang pag-unawa sa ebolusyon ng mga bituin. Walang sino man ang makapaniwala na hindi iyon ang simula ng katapusan, kundi ang mismong katapusan. Nagpatuloy ang pagmamasid,
Sunod-sunod na lumipas ang mga taon at matiyagang naghintay ang mga astronomo. 2010, 2011, 2012. Ang bituin, matapos ang matinding pagsiklab nito noong 2009 ay dahan-dahan ng kumukupas. Akma ito sa itinatakda ng teorya. Ang mga inilabas nitong gas at alikabok ay patuloy na lumalawak at lumalamig, kaya't natural lamang na unti-unting humihina ang liwanag nito. Sinuportahan nito ang lahat ng kanilang mga inaasahan. Sinusuri ng mga siyentista ang spektrum ng liwanag upang matukoy ang kemikal na komposisyon ng inilabas na material at ang bilis ng paglawak nito. Ang mga datos na ito ay walang katumbas para sa pagbuo ng mga modelo na naglalarawan sa kalagayan ng mga masibong bituin bago sila mamatay. Bawat bagong larawan mula sa teleskopyong Hubble or LBAT ay nagdadagdag ng panibagong detalye sa pangkalahatang sitwasyon. Tiyak nilang magiging isa itong klasikong kaso na nakatakdang mapabilang sa mga aklat-aralin bilang isa sa pinakamahusay na naidokumentong halimbawa ng paghahanda ng isang bituin para sa pagsabog ng supernova. Ang pangkat ni Kochanek kasama ang iba pang grupo sa buong mundo ay naghihintay ng sandali marahil sa loob ng 1 taon, 10 o kahit 100 taon, isang napakaliwanag na pagsabog ang lilitaw sa lugar na iyon. Ngunit pagsapit ng 2015, nang muli nilang ituon ang mga teleskopyo sa bahaging ito ng kalangitan, isang matinding gulat ang sumalubong sa kanila. Ang bituin ay tuluyan ng naglaho. Sa mga larawan ng visible light na nakuha sa tulong ng Hubble, ang lugar kung saan kamakailan ay kumikinang ang isang bagay na milyong beses na mas matingkad kaysa sa araw ay napalitan ng kawalan. Isang lubusan at matinding kadiliman. Napakaliit ng tsansa na mangyari ito. Kaya't ang unang reaksyon ng mga siyentista ay pagdududa. Paulit-ulit nilang sinuri ang mga koordinasyon, ang setting ng teleskopyo at ikinumpara ang bago at lumang mga kuha. Wala silang nakitang mali. Ang bituin na matama nilang sinubaybayan ay naglaho na lang ng walang abiso. Isipin nyo na lang ang naramdaman ng mga astronomo. Para raw silang nakatingin sa isang parola sa malayong pampang. Makikita mong biglang umiilaw ng napakaliwanag, pero pagtingin mo ulit, wala na ito. Ni bahid ng guho ay hindi mo makita. Saan naglaho ang isang buong bituin na may bigat na katumbas ng 25 araw? Ang unang pumasok sa kanilang isip, baka pumutok pa rin ito bilang isang supernova at hindi lang natin nakita ang mismong pagsabog. Posible iyon. Ang pinakamaliwanag na bahagi ng pagsabog ay tumatagal lang ng ilang araw o linggo. Kung noong panahong iyon ay makulimlim ang kalangitan o nakatutok ang mga teleskopyo sa ibang bagay, puwedeng-puwede ngang hindi ito napansin. Pero hindi kinaya ng hypothesis na ito ang matinding pagbusisi. Ang pagsabog ng supernova sa ganoong kalaking sukat ay hindi isang pangyayaring basta na lang mawawala ng walang iniwang bakas. Pagkatapos nito, may maiiwang nagpapalawak na ulap ng nag-aapoy na gas na tinatawag na supernova remnant. Ito ay umiilaw sa loob ng libu-libong taon sa iba't ibang parte ng electromagnetic spectrum mula sa radio waves hanggang sa X-rays. Bukod pa rito, sa gitna ng ulap na ito, may matitira dapat na sobrang siksik na bagay, maaaring neutron star o kaya naman ay black hole. Maingat na siniyasat ng mga astronomo ang bahaging iyon ng kalangitan gamit ang lahat ng posibleng kagamitan. Hinanap nila ang radio signals mula sa isang pulsar, ang X-ray radiation mula sa accretion disk, at anumang ebidensya ng bagong cataclysm. Pero wala silang nakita. Walang wala.
Malinaw na malinaw. Walang nangyaring klasikong pagsabog ng supernova dito. Ang misteryo ay lalo pang lumalim. Hindi sumabog ang bituin, pero naglaho ito. Saan naman kaya ito napunta? Kung gayon, hindi na kinonsidera ang hypothesis tungkol sa di naganap na supernova. Kailangan ng maghanap ng ibang kasagutan. Ang sumunod na ideyang sinimulan nilang suriin ay mas simple pero lohikal. Paano kung hindi naman talaga naglaho ang bituin, kundi nagtago lang? Alam natin na noong sumiklab ito noong 2009, nagbuga ito ng napakaraming materyal. Posibleng ang materyal na iyon ay naging isang siksik na ulap ng alikabok na ngayon ay ganap na nagtatago sa bituin mula sa atin. Parang naglagay ka ng makapal na kumot sa harap ng napakaliwanag na bombilya. Nakabukas pa rin ang bombilya, pero hindi na natin ito makita. Mukhang kapani-paniwala ang teoryang ito. Ang alikabok sa kalawakan or cosmic dust ay talagang sumisipsip ng visible light. Kung nakabuo ang bituin ng sapat na kakapalang tabing ng alikabok, hindi na ito makikita ng Hubble telescope, lalo't ang teleskopyong ito ay nakasentro lang sa visible at ultraviolet light. Pero mayroong isang kahinaan ang hypothesis na ito na pwede nilang subukan. Dahil habang sinisipsip ng alikabok ang liwanag mula sa bituin, umiinit ito at naglalabas ng infrared radiation o thermal emission. Kaya kung naroon pa rin ang bituin sa likod ng ulap ng alikabok, dapat ay makakita tayo ng maliwanag na pinagmumulan ng infrared light sa lokasyon nito. Hiningi ng mga siyentista ang data mula sa Spitzer Space Telescope na sadyang idinisenyo para sa infrared observation. Itinutok nila ito sa lokasyon kung saan dating naroon ang bituin at sinuri ang mga nakuhang imahe. Pero ang resulta ng kanilang nakita ay lalo lang nagdagdag ng tanong. Talaga namang nakakabigla ang mga resulta ng obserbasyon mula sa Spitzer Telescope. Sa mismong lokasyon ng naglahong bituin, may nakita nga silang pinagmumula ng infrared radiation. Akala nila yun na ang solusyon. Nagtago lang pala ang bituin sa likod ng alikabok. Pero hindi ganoon kadali ang lahat. Nang suriin ng mga astronomo ang liwanag ng infrared source na ito, nalaman nilang masyado itong malabo. Mas malabo kaysa dapat kung ang nagtatago sa likod ng kurtina ng alikabok ay isang blue supergiant na nagliliwanag pa rin. Ang enerhiyang inilalabas sa infrared spectrum ay hindi sapat para ipaliwanag ang presensya ng isang bituin na may bigat na 25 beses ng araw. Parang nag-aabang kang makakita ng malakas na spotlight sa likod ng makapal na kurtina, pero ang natagpuan mo lang ay ang mahinang sindi ng isang kandila. Kaya, ang hinuha tungkol sa dust eclipse ay hindi rin umubra. Oo, may alikabok doon. Marahil mga labi pa ng pagputok noong 2009. Ngunit ang mismong bituin sa dati nitong anyo ay wala na. Ang komunidad ng siyensya ay napunta sa bingit ng kalituhan. Walang karaniwang paliwanag ang tumugma, hindi sumabog ang bituin. At hindi lang ito nagtago, talagang naglaho ito. Nag-iwan lang ng isang mahina at naglalahong thermal echo. Kailangan nilang maghanap ng isang bago at revolusyonaryong ideya. At natagpuan ito. Ito ay hinulaan na ng mga teorista ilang dekada na ang nakalipas, ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa obserbasyon. Ito ang konsepto ng nabigong supernova. Ano nga ba itong tinatawag na failed supernova or bigong supernova? Para maintindihan natin ito, balikan muna natin kung paano nangyayari ang isang normal na pagsabog ng supernova. Sa core ng isang napakalaking bituin, patuloy na nagaganap ang reaksyon ng
thermonuclear fusion habang buhay ito. Una, nagiging helium ang hydrogen, pagkatapos ay nagiging carbon ang helium at patuloy pa hanggang sa mabuo ang isang core na gawa sa bakal o iron. Ang iron ang huling produkto ng stellar nucleosynthesis. Kapag nagsama-sama ito, hindi na naglalabas ng enerhiya, bagkus inaabsorb pa nito ang enerhiya. Sa puntong ito, namamatay na ang thermonuclear pugon sa gitna ng bituin. Ang grabidad na dati binabalanse ng pressure ng radiation mula sa core ay tuluyan ng nananaig. Ang core ay mabilis na liliit dahil sa sarili nitong bigat. Ito ang tinatawag na gravitational collapse. Nangyayari ito sa loob lang ng napakaikling sandali, ilang bahagi lang ng isang segundo. Ang mga panlabas na layer ng bituin ay bumabagsak patungo sa sentro sa bilis na umaabot sa isang kapat ng bilis ng liwanag. Kapag tumama ito sa sobrang siksik at lumiit na core, nagdudulot ito ng napakalakas na shockwave. Itong shockwave na pinalalakas pa ng daloy ng neutrinos mula sa core ay sumasabog palabas at sinisira ang bituin sa isang napakikagarang pagsabog. Ito ang supernova type 2. Nakakakita tayo ng matinding liwanag at ang naiiwan sa lugar ng bituin ay alinman sa isang neutron star o kung sobrang bigat nito, isang black hole. Pero paano kung hindi sapat ang lakas ng shockwave para tuluyang sirain ang bituin? Paano kung tuluyan ng magwagi ang grabidad ng walang pagbabago? Ito mismo ang sentro ng hypothesis tungkol sa bigong supernova. Ayon sa theory ng failed supernova or bigong supernova, may mga pagkakataon, lalo na sa sobrang laking mga bituin, na ang shockwave na dapat sanang magdulot ng pagsabog ay nagiging masyadong mahina. Nagsisimula itong lumabas, pero hindi nito kayang daigin ang matinding puwersa ng grabidad ng panlabas na bahagi ng bituin. Sa halip na paliparin ang bituin, humihina ang shockwave at bumabalik sa core. At doon, may nangyayaring talagang nakamamangha. Wala nang makakapigil sa gravitational collapse. Ang buong masa ng bituin, pati na ang mga balat na dapat sanang tumalsik sa kalawakan, ay bumabagsak pabalik sa gitna at tuluyan na lang nawawala sa ilalim ng sarili nitong event horizon. Direkta itong nagiging black hole, hindi na dumaan sa matinding pagsabog. Para sa sino mang tumitingin mula sa labas, ito ang nakikita. Ang bituin na naroon lang kanina sa kalangitan ay bigla na lang naglalaho. Hindi ito sumasabog, kundi ito ay nagkukulubot o nagko-collapse sa sarili. Pero hindi ito ganap na tahimik. Sa proseso ng collapse at pagbagsak ng material sa nabubuong black hole, napakaraming enerhiya ang inilalabas. Ngunit hindi ito ilaw, kundi sa anyo ng neutrino. Maliliit na particles na halos walang masa at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa material. At bago ito tuluyang maglaho, dapat din daw magtapo ng bituin ng bahagi ng balat nito. Para bang ito na ang huling hininga. Ang senaryo na ito ay perpektong tumugma sa mga naobserbahan ng mga astronomo sa kaso ng N6-46-B-H1. Tingnan nating muli ang mga ebidensya at ikumpara natin ito sa teorya ng bigong supernova, failed supernova. Una, mayroon tayong napakamalaking bituin, halos 25 beses na mas mabigat kaysa sa araw. Para sa mga ganitong klase ng higanting bituin, hinuhulaan mismo ng teorya ang posibilidad ng direkta at agarang pagbagsak nito para maging black hole. Ang mga bituing mas mababa ang masa ay kadalasang sumasabog bilang karaniwang supernova. Pangalawa, noong 2009, naitala natin ang isang malakas na pagsiklab.
kung saan ibinato ng bituin ang bahagi ng outer layer nito. Ito ay binibigyang kahulugan bilang ang mismong huling hininga, death throes, na nauuna sa tuluyang pagbagsak. Inilalabas ng bituin ang labis nitong masa bago ito tuluyang maglaho sa kadiliman. Pangatlo, pagkatapos ng insidenteng iyon, ang bituin ay tuluyang naglaho mula sa visible spectrum o ang liwanag na nakikita ng ating mata. Ito ay umaakma sa ideya na ang lahat ng laman ng bituin ay bumagsak sa ilalim ng event horizon ng black hole. Pang-apat, hindi natin naitala ang matinding pagsabog na katangian ng isang supernova o kaya naman ay ang pagkakabuo ng isang nebula. Ito ang pinakamalaking punto laban sa ideya ng isang klasikal na pagsabog. Panglima, at ito ang pinakaimportante, may natirang mahinang pinagmumulan ng infrared radiation sa mismong lokasyon ng dating bituin. Saan kaya ito nanggaling? Ayon sa failed supernova model, ang material na inilabas noong 2009 ay patuloy na lumalawak at lumalamig. Dagdag pa rito, ang kaunting material na bumabagsak sa bagong silang na black hole ay posibleng makabuo ng isang maliit at mainit na accretion disk na naglalabas din ng infrared. Ang pinagmula ng liwanag na ito ay inaasahang hihina at lalamig at lilipat ang radiation nito patungo sa mas mahabang radio wavelength. At ang mga kasunod na pag-oobserba ay nagpatunay mismo rito. Talagang unti-unting lumabo ang infrared source. Ang lahat ng ebidensya ay nagtutugma. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila nasaksihan ng mga astronomo ang pagkapanganak ng isang black hole. Ang pagtuklas na ito, kung tuluyan itong makukumpirma, ay may napakalaking kahalagahan sa ating pag-unawa sa universo. Una sa lahat, nilulutas nito ang matagal ng problemang kilala bilang problema ng mga nawawalang supernova. Ayon sa mga theoretical model, dapat daw tayong makakakita ng mas marami pang pagsabog ng supernova mula sa malalaking bituin kaysa sa nakikita natin. Matagal nang naguguluhan ang mga astronomer kung saan napunta ang mga bituin na ito. Nag-aalok ang teorya ng failed supernovae ng isang mahusay na sagot. Ang malaking bahagi ng mga ito na posibleng umaabot sa 30% ng lahat ng malalaking bituin ay hindi sumasabog, kundi tahimik na bumabagsak at nagiging black hole. Naglalaho lang sila sa kalangitan nang walang ipinapakitang huling pagsabog or fireworks. Ibig sabihin nito, mas marami pala ang star mass black hole sa universo kaysa sa naisip natin dati. Ang mga hindi nakikitang bagay na ito ay gumagala sa ating mga galaksya at wala tayong kamalay-malay sa kanilang presensya hanggat hindi sila biglang nagpapakita. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagkain sa katabing bituin. Ang kaso ng N6-46-BH, isa ang unang direktang ebidensya na naobserbahan natin sa prosesong ito. Nagbubukas ito ng panibagong bintana sa pag-aaral ng mga pinaka-ekstremong pangyayari sa kalawakan. Hindi na natin maaaring isipin na ang pagkamatay ng malalaking bituin ay iisa lang ang senaryo, yung may matingkad na pagsabog. Lumalabas na mayroon pa silang mas tahimik, mas misteryosong landas, ang landas patungo sa kawalan. Hayaan nating saglit tayong lumihis at pag-usapan ang mga instrumento na nagbigay daan sa kamangha-manghang pagtuklas na ito. Ang mga pangunahing bida sa kwentong ito, bukod sa mismong bituin, ay dalawang teleskopyo, ang Large Binocular Telescope or LBT at ang Hubble Space Telescope. Ang LBT na nakatayo sa Mount Graham sa Arizona ay isa sa pinakamalakas na ground-based o nakabase sa lupa na optical telescope sa mundo. Ang kakaiba rito
ay binubuo ito ng dalawang dambuhalang salamin. Bawat isa ay may lapad na 8.4 na metro na nakalagay sa iisang mount. Kapag magkasamang gumagana, ang resolusyon nito ay maihahambing sa isang teleskopyo na may 23 metro na salamin. Dahil sa malawak nitong field of view at mataas na sensitibidad, na monitor ng mga astronomo ang Fireworks Galaxy at nakita nila ang unang pagsiklab ng bituin. Gayunpaman, may malaking depekto ang mga teleskopyo sa lupa, ang atmosfera ng Earth. Dahil dito, nagiging malabo ang imahe, nagdudulot ito ng ingay at hindi pinapahintulutan ang pagdaan ng ilang uri ng radyasyon. Upang makakuha ng pinakamalinaw na larawan at masilip ang pinakalihim na sulok ng kalawakan, kailangan ng teleskopyong nakalagay sa labas ng atmosfera at dito papasok ang maalamat na habol. Inilunsad noong 1990, nagbibigay na ito sa atin ng mga nakamamanghang tanawin ng universo. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang pangunahing salamin nito na may lapad na 2.4 na metro ay tila maliit kumpara sa mga higanting nasa lupa. Ngunit dahil wala itong atmospheric distortion, nagbibigay ito ng walang katulad na linaw ng imahe. Ang data mula mismo sa Hubble ang nagbigay daan upang may ganap na kasiguraduhan na masabi natin sa visible light talagang naglaho ang bituin. Ang kahalagahan ng Hubble Telescope sa pag-aaral na ito ay hindi matatawaran. Dahil sa matalas nitong paningin, nagawa nating paghiwalayin ang detalye sa kalabuan. Napakalayo ng Galaxy NG-6 na 946 mula sa atin. Sa mga kuha ng mga teleskopyo sa lupa, ang mga bituin dito ay nagkakadikit-dikit at nagiging isa na lang na malabong masa. Hindi madaling makita ang isang individual na bituin, lalo na kung susubaybayan pa natin ang mga pagbabago nito. Pero ang Hubble, dahil sa pambihira nitong posisyon sa kalawakan, ay nakapagbigay ng resolusyon na sapat upang maibukod ang bituing ito mula sa daan-daan nitong kapitbahay. Ang pagkumpara sa mga larawang kuha ng Hubble bago mag-2009, habang nagkakaroon ng pagsiklab, at pagkatapos ng 2015, ang siyang naging matibay na ebidensya. Sa unang set ng larawan, makikita natin ang isang malabong tuldok. Sa pangalawa, isang maliwanag na bituin. At sa pangatlo, wala nang anuman. Ang sunod-sunod na larawang ito ay naging mahalagang patunay sa teorya ng isang nabigong supernova. Pero hindi nagtapos diyan ang trabaho ng mga teleskopyo. Matapos maglaho ang bituin sa normal na paningin, ang susi naman ay napunta sa nabanggit na Spitzer Space Telescope at kalaunan ay sa iba pang infrared observatories. Nagamit ang mga ito upang pag-aralan ang mahinang afterglow na naiwan sa pinangyarihan ng pagguho. Sa pag-aaral ng infrared spectrum ng liwanag na ito, natantya ng mga siyentipiko ang temperatura nito at natukoy na nagmumula ito sa lumalawak na ulap ng alikabok at hindi sa isang nakatagong bituin. Kaya naman, ang kwentong ito ay isang magandang halimbawa kung paano gumagana ang makabagong astronomiya sa pamamagitan ng paggamit sa mga kalakasan ng iba't ibang instrumento. Ang mga teleskopyo sa lupa ang gumagawa ng malawakang paghahanap at nakakatuklas ng mga interesanting bagay, habang ang mga cosmic observatory naman ang nagsasagawa ng masusing pag-aaral upang makita natin ang pinakaubod ng mga pangyayari. Ngayon, bumalik tayo sa mismong konsepto ng black hole. Ano ba talaga itong bagay na ito na pinaniniwalaang pinagbago ng ating bituin? Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein,
Ang black hole ay isang rehiyon ng espasyo-oras kung saan ang gravitational pull nito ay napakatindi na kahit ang mga bagay na gumagalaw sa bilis ng liwanag, kasama na mismo ang liwanag, ay hindi na makakaalis. Ang hangganan ng rehiyong ito ay tinatawag na event horizon. Lahat ng tumatawid sa event horizon mula sa labas ay tiyak na babagsak sa sentro ng black hole sa tinatawag na singularity, isang punto na may walang hanggang density. Hindi natin direktang makikita ang black hole dahil wala itong inilalabas na liwanag. Makikita lang natin ang pag-iral nito batay sa mga didirektang palatandaan sa pamamagitan ng gravitational effect nito sa mga bagay sa paligid o sa pamamagitan ng radiation mula sa mga materyales na nahuhulog dito. Sa kaso ng N6 na libo siyam na raan at 46 dash BH1, posibleng ang pangalawang epekto mismo ang ating inoobserbahan. Ang mahinang infrared glow na ito ay maaaring sanhi ng mga natitirang materyales. Ang mga materyal na ito ay hindi agad nahulog sa black hole kundi nagbuo muna ng pansamantalang accretion disk sa paligid nito. Ang pagkikiskisan or friction sa disk na ito ay nagpapainit sa material hanggang sa mataas na temperatura. Kaya ito ay nagsisimulang magliwanag. Habang kinakain ng black hole ang material na ito, dapat humina ang glow at iyon mismo ang nakita sa aktual na obserbasyon. Kung tama ito, nagkaroon tayo ng kakaibang pagkakataon na pag-aralan ang proseso ng pagpapakain ng isang bagong silang na black hole. Nagbibigay ito sa atin ng napakahalagang impormasyon kung paano nakikipag-ugnayan ang mahiwagang bagay na ito sa paligid nito sa pinakaunang sandali ng pag-iral nito. Mahalagang maunawaan na kahit ang hypothesis ng nabigong supernova or failed supernova ang nangungunang paliwanag sa kasalukuyan para sa pagkawala ng bituin, ito ay nananatiling isang hypothesis pa rin. Ang agham ay isang proseso, hindi isang koleksyon ng mga tiyak at pengwakas na katotohanan. Palaging may posibilidad na may mahalagang piraso ng puzzle na hindi natin nakikita at posibleng may mas kakaiba or mas exotic pang paliwanag. Ano kaya ang mga alternatibo? Isa sa mga ito, bagamat hindi gaanong malamang, ay naobserbahan natin ang isang ganap na bago at hindi pa natutuklasang uri ng pagbabago-bago ng bituin or stellar variability. Maaaring hindi talaga naglaho ang bituin, kundi lumipat lang sa isang napakadilim at matagal na estado na hindi pa natin maipaliwanag batay sa kasalukuyang pisika. Ang isa pang ideya na mas kamangha-mangha ay may kaugnayan sa tinatawag na Thorne-Chetkov objects. Ito ay isang uri ng haka-haka na bituin kung saan ang isang pulang higante or red giant o kaya naman ay superhigante or supergiant ay may neutron star sa gitna ng core nito sa halip na isang karaniwang nucleus. Ang mga bagay na ito ay maaaring hindi stable at sa pagtatapos ng kanilang buhay, maaari silang mag-collapse nang hindi nagpapalabas ng matinding liwanag o pagsabog. Gayunpaman, ang mga katangian na naobserbahan sa N6,900 at 46-BH isa ay hindi gaanong tugma sa modelong ito. Kaya sa ngayon, ang nabigong supernova pa rin ang nananatiling pinakasimple at pinakalohikal na paliwanag na umaayon sa lahat ng kasalukuyang datos. Patuloy na minomonitor ng mga siyentipiko ang bahaging ito ng kalangitan. Umaasa na makakakuha ng mga bagong datos na tiyak na magpapatunay sa teoryang ito o magtutulak sa atin upang maghanap ng mas bago at mas matatapang pang ideya. Subukan nating isipin ang prosesong ito sa mas malaking sukatan. Isang bituin
na halos 25 beses na mas mabigat kaysa sa araw ay nagko-collapse at nagiging isang bagay na ang radius ng event horizon ay 75 kilometro lang. Isipin mo, ang kabuuang bigat ng 25 araw ay pinaliliit sa isang bola na kasing laki lang ng isang maliit na syudad. Ang density at grabidad malapit sa bagay na ito ay umaabot sa hindi maisip na antas. Para sa sino mang nahuhulog sa black hole, bumabagal ang oras. Pero para sa taong nagmamasid sa labas, tumitigil ang oras sa event horizon. Ang prosesong ito na tumatagal lang ng ilang iglap para sa mismong bituin ay nagiging parang walang katapusan sa ating pananaw. Hindi natin kailanman makikita ang huling atom na tumawid sa event horizon. Ang makikita lang natin ay ang larawan ng atom na iyon na naninigas at nagiging mapula hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin. Ito ang isa sa pinakanakakamanghang paradox ng theory of relativity. Ang pagkawala ng M6-4-B H1 M-6946B-H1 ay hindi lang basta isang astronomical na obserbasyon. Ito ay pagpapakita kung paano gumagana ang fundamental laws ng physics sa kanilang pinakamatinding anyo. Ito ay patunay na ang pinakamatitinding hula mula sa teorya ni Einstein na ginawa mahigit isang siglo na ang nakalipas ay totoo at napatunayan sa totoong universo. Sa pag-aaral ng mga pangyayaring ito, hindi lang tayo nakakakuha ng dagdag kaalaman tungkol sa mga bituin. Sinusubukan natin ang tibay ng mismong pundasyon ng ating universo at sumisilip tayo sa mga lugar kung saan ang mga karaniwan nating konsepto ng espasyo, oras, at materya ay nawawalan na ng kabuluhan. Isa sa mga tanong na bumabagabag dahil sa pangyayaring ito ay ang kapalaran ng mabibigat na elemento, heavy elements. Nakasanayan nating isipin na lahat ng elementong mas mabigat pa sa iron or bakal na siyang bumubuo sa ating lahat at sa ating planeta ay nabubuo lamang sa pagsabog ng mga supernova. Sa tindi ng init at presyon na nililikha ng pagsabog, nagagawa ng mga atomic nuclei na sumalo ng mga neutron at dahil dito ay nagiging ginto, platinum, uranium at iba pang mabibigat na elemento. Pagkatapos, kumakalat ang mga elementong ito sa buong kalawakan at nagiging materyales sa pagbuo ng mga bagong bituin at planeta. Ngunit paano kung maraming malalaking bituin ang hindi sumasabog, kundi nagko-collapse na lang para maging black hole? Ano ang magiging epekto nito sa chemical evolution ng universo? Nangangahulugan ito na lahat ng mabibigat na elementong nabuo sa loob ng bituin ay tuluyan ng makukulong sa ilalim ng event horizon ng black hole. Hindi na sila makakalabas sa interstellar medium at hindi na sila makakalahok sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng mga bituin. Ibig sabihin, posibleng kailangan nating baguhin ang mga modelo natin tungkol sa chemical evolution ng mga galaksiya. Maaaring masyadong na-overestimate ang ambag ng mga supernova sa pagpapayaman ng universo sa mga mabibigat na elemento. Kaya naman, kailangang maghanap ang mga astronomo ng ibang pinagmumulan, halimbawa, ang pagsasama ng dalawang neutron star. Ipinapakita ng mga bagong obserbasyon na ito rin ay malalakas na pabrika ng ginto at platinum. Dahil dito, ang isang obserbasyon lang tungkol sa isang bituin na bigla na lang naglaho ay nagbubukas ng sunod-sunod na pag-iisip o re-evaluation sa iba't ibang larangan ng astrophysics. Para itong pagkakita sa isang kakaibang bato na siyang nagtulak sa mga hiyologo na baguhin ang buong kasaysayan ng pagkabuo ng isang bulubundukin. Balikan natin ang kronolohiya ng mga pangyayari. Ayusin natin ito
ng buong katumpakan upang maramdaman ninyo ang bigat ng misteryo sa likod ng pagkatuklas na ito. Kaya, bago sumapit ang taong 2001, makikita sa mga lumang larawan na ang bituin sa puntong ito ay nandyan at matatag. Mula 2001 hanggang 2009, 2001 hanggang 2009, nagsimula itong magpakita ng mga senyales ng pagiging hindi matatag. Nagbabago-bago ang liwanag nito. Ito ang mga unang hudyat ng paparating na pagbabago. Sa taong 2009, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Ang liwanag ng bituin ay tumaas ng 1,000,000 beses kumpara sa liwanag ng ating araw. Tumagal ang rurok na ito ng halos 300 araw. Agad itong naitala ng mga siyentista at nagsimula sila ng masusing pagsubaybay. Mula 2010 hanggang 2014, 2010 hanggang 2014, dahan-dahang naglalaho ang bituin. Unti-unting bumababa ang liwanag nito na nakikita sa visible light. Tila nagpapatuloy lang ang proseso, sumusunod sa inaasahang senaryo ng isang false supernova. Walang anumang palatandaan ng masama. Pagdating ng 2015, ang mga bagong obserbasyon gamit ang Hubble Space Telescope ay nagpakita na wala ng anuman sa lokasyon ng bituin. Hindi na ito makita sa visible light. Subalit, sa parehong oras, nakita naman ng Spitzer Telescope ang isang mahinang infrared source sa eksaktong lokasyon. Ito ang sandaling ipinanganak ang misteryo. Sa mga sumunod na taon, 2016, 2017 at higit pa, inilabas ng mga astronomo ang kanilang resulta. Ipinanukala nila ang teorya ng isang failed supernova o bituin na bigo sa pagsabog. Ipinakita ng mga sumunod na pagmamasid sa infrared spectrum na ang natitirang source ay patuloy pa ring nagdidilim na perpektong tumutugma sa modelong ito. Ang malinaw at nakadokumentong sunod-sunod na pangyayaring ito ang nagpapaiba sa kaso ng N646-BH1. Hindi lang ito basta isang beses na pagmamasid, kundi isa itong buong kasaysayan na nakatala mismo sa liwanag na umabot sa atin matapos ang milyon-milyong taon. Ano ang susunod na mangyayari sa object na ito? Walang duda, patuloy ang pagmamasid dito. Tututukan ng mga astronomo ang unti-unting paghina ng infrared source. Sa paglipas ng panahon, inaasahang tuluyan na itong mawawala sa spectrum na ito. Posibleng, sa loob ng ilang taon o dekada, susubukan nating makita ang radio emission mula sa pagdikit ng natitirang materya sa black hole. Pero, ang pinakakapanapanabik na bahagi ay naghihintay sa atin sa hinaharap sa paglabas ng mga bagong henerasyong teleskopyo. Halimbawa, ang James Webb Space Telescope o JWST sa pambihirang sensitibidad nito sa infrared range ay kayang pag-aralan ang natitirang ulap ng alikabok or dust cloud ng may pambihirang detalye. Maaari nitong suriin ang komposisyong kemikal at dinamika nito na magbibigay sa atin ng bagong ideya kung ano talaga ang nangyari sa bituin sa huling sandali ng buhay nito. At sa mas malayong hinaharap, posibleng makita na natin ang gravitational waves mula sa mga ganitong klasing pangyayari. Ang mga makabagong detektor tulad ng LIGO at Virgo ay may kakayahang magrehistro ng pagsasama or merging ng mga black hole at neutron star. Pero ang gravitational wave signal na nagmumula sa pagbagsak ng isang solong bituin ay mas mahina. Gayunpaman, sa pag-unlad ng teknolohiya, hindi malayong maririnig ng ating mga susunod na henerasyon ang pagsilang ng mga black hole sa buong universo sa pamamagitan ng pagtukoy
sa kulot ng space-time na kanilang nililikha. At sa panahong iyon, ang kwento ng N646BH, isa, na ngayon ay isang natatanging kaso, ay magiging isa lamang sa marami na kinumpirma ng isang bagong paraan ng pagmamasid. Kaya, malayo pa ito sa katapusan. Nagsisimula pa lang tayo sa kwentong ito. Pag-isipan nating mabuti ang pilosopikal na kahulugan nitong pangyayari. Nakasanayan na nating isipin na ang pagkamatay ng mga bituin ay isang bagay na ingrande at napakaliwanag. Ang pagsabog ng supernova ay parang isang cosmic salute, isang pambungad sa pagtatapos ng buhay ng dambuhalang bituin. Ngunit kasabay nito, nagbibigay rin ng bagong simula. Ikinakalat nito sa kalawakan ang mga elemento na bubuo sa mga susunod na bituin at planeta. Ito ang siklo ng paglikha at pagwasak. Ngunit ang isang bigong supernova ay nagbibigay sa atin ng kakaibang larawan. Ito ay kamatayan na walang muling pagkabuhay. Ito ay isang paglisan tungo sa ganap na kawalan, walang ingay o pamana. Ang lahat ng naipon ng bituin sa loob ng milyon-milyong taon ng pag-iral nito, ang lahat ng elementong na-synthesize, ang buong kolosal na enerhiya nito ay nakakulong na magpakailanman sa likod ng event horizon. Mula sa pananaw ng universo, ito ay isang kilos ng purong paglaho. Ito ang nagtutulak sa ating magnilay kung gaano kaiba-iba at hindi mahulaan ang mga landas ng ebolusyon sa kalawakan. Walang iisang senaryo para sa lahat. Sa tabi ng mga matitingkad at kapansin-pansing proseso, laging may umiiral na mga tahimik at nakatago na marahil ay gumaganap ng parehong mahalagang papel sa kabuuan ng worldview. Pinaaalalahanan tayo nito kung gaano kaliit pa lang talaga ang alam natin. Ang bawat bagong pagtuklas, tulad nito, ay hindi nagbibigay ng kasagutan kundi naglalatag ng mas bago at mas malalim na mga katanungan. At diyan nakasalalay ang pangunahing ganda ng agham sa walang katapusang paglalakbay patungo sa abot-tanaw ng karunungan na, tulad ng event horizon ng isang black hole, ay laging hindi maabot, ngunit nakakaakit. Nakakatuwang isipin na itong mismong fireworks galaxy, galaksiyang paputok, kung saan naganap ang drama na ito, ay matagal nang pinagtutuunan ng pansin. Hindi lang dahil sa madalas na pagsabog ng mga supernova. Tinatawag itong starburst galaxy. Ibig sabihin, napakabilis ng pagbuo ng mga bagong bituin dito, lalo na sa mga spiral arms nito. Napakaaktibo at talagang buhay na kalawakan nito. At sa ganitong uri ng kapaligiran, kung saan maraming dambuhalang bituin ang isinisilang, ay nararapat lang nating asahan ang marami ring pagkamatay nila, mapaingay man o tahimik. Marahil, ang NGC-6 na 1946, BH-1, NGC-6 na 1946, BH-1, ay posibleng dulo pa lang ng malaking iceberg. Ilan pa kaya ang ganitong klasing paglaho ang nangyari sa kalawakang ito at sa iba pa na hindi lang natin napansin dahil hindi natin sinundan ang partikular na bituin bago at matapos ang pangyayari. Kasi, para maitala ang isang pagkawala, kailangan natin ng high resolution na mga larawan mula sa archive at pagkatapos ay ulitin ang pagmamasid makalipas ang ilang taon. Nangangailangan ito ng napakalaking pondo at siyempre mahabang pasensya. Ang mismong proyekto kung saan natuklasan ito ay sadyang nakatuon sa sistematikong pagsubaybay at ipinapakita ng tagumpay nito kung gaano kahalaga ang ganitong pangmatagalang programa sa pagmamasid. Dahil dito, nakikita natin ang universo hindi bilang isang static na litrato, kundi bilang isang dynamic, palaging nagbabagong pelikula na puno ng mga plot twist na hindi inaasahan. Kaya sino ang makapagsasabi
kung ano pang sorpresa ang ihahanda sa atin ng mga aktibong kalawakan tulad ng Fireworks Galaxy. Marahil ay may tanong kayo, maaari bang mangyari iyon sa ating araw? Posible bang isang araw ay magising tayo at wala na ito sa langit? Dali-dali ko kayong sasagutin at papakalmahin. Hindi, hindi ito mangyayari. Ang ating araw ay isang dwarf star or bituin na maliit. Napakaliit ng masa nito para matapos ang buhay niya sa pamamagitan ng pagsabog ng supernova or pag-urong at maging isang black hole. Ang tadhana ng araw ay mas mapayapa at mas madaling hulaan. Sa loob ng humigit kumulang 5 bilyong taon, mauubos ang supply ng hydrogen fuel sa gitna nito at magsisimula itong lumaki at magiging isang red giant. Lalaki ng husto ang panlabas ng mga bahagi nito, sapat na para lamunin ang Mercury, Venus, at marahil pati na rin ang daigdig. Pagkatapos ng yugtong iyon, ibabato ng araw ang panlabas na balat nito na siyang bubuo ng isang napapakagandang planetary nebula. At sa gitna, mananatili ang dati nitong core, isang maliit, napakainit at siksik na white dwarf. Ang white dwarf na ito ay dahan-dahang lalamig sa loob ng trilyong taon hanggang sa maging isang malamig at madilim na bagay, isang black dwarf. Kaya, huwag kayong mag-alala, hindi basta-basta maglalaho ang ating araw. Ang pagkawala ng liwanag nito ay magiging napakabagal at unti-unting proseso. Ang mga dramatikong pagtatapos tulad ng pag-urong at pagiging black hole ay para lamang sa mga pinakamalaking bituin sa universo, yung mga nabubuhay ng mabilis at namamatay ng bata. Ang kanilang masa ay dapat na 8 beses hanggang 10 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw. At para sa isang failed supernova, posibleng mas marami pa, mahigit sa 20 beses ng masa ng araw. Pag-usapan muna natin ang pangalan ng bagay na ito, NGC 6946-BH1. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Alam na natin na ang NGC 6946 ay ang numero ng galaxy mula sa New General Catalog ng mga nebulae at star clusters. Pero ang BH1, iyan ay pinaikling Black Hole Candidate 1 na nangangahulugang unang kandidato para sa black hole. Ibinigay ang pangalang ito matapos imungkahi ng mga siyentista ang teorya ng pag-collapse or pagbagsak ng bituin. Sinasalamin nito ang kaniyang natatanging estado. Ito ang kauna-unahang bagay na may mataas na posibilidad na isang bagong silang na black hole. Ang paglitaw nito ay naitala bilang pagkawala ng bituing pinagmulan. Ang pangalan mismo ay nagsisilbing alaala sa pagtuklas na ito. Siyempre, habang wala pa tayong matibay na patunay, mananatili muna itong kandidato. Ngunit isa siyang napakalakas na kandidato. Sa mundo ng agham, kadalasan, ang mga bagong uri ng bagay ay binibigyan ng pangalan mula sa una nilang natuklasan na miyembro. Posibleng sa hinaharap, gagamitin ng mga astronomo ang pariralang BH1 type objects na tumutukoy sa mga bituin na nagtapos ng kanilang buhay sa pamamagitan ng direktang pagbagsak. At malalaman ng lahat na nagsimula ang lahat ng ito sa misteryosong kwento sa Fireworks Galaxy, isang kwentong nagpilit sa ating baguhin ang isang kabanata sa mga aklat-aralin ng astropisika. Mahalaga ring tandaan na ang pagkakatuklas na ito ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng napakaraming siyentipiko at obserbatoryo sa buong mundo. Hindi ito gawa ng iisang tao lamang. Ang grupo ni Christopher Kochanek na siyang unang nakatuklas nito ay binubuo ng dos-dosenang mananaliksik mula sa iba't ibang bansa. Ginamit nila ang datos hindi lang mula sa LBT at Hubble telescopes, kundi pati na rin
sa maraming iba pang obserbatoryong nakabase sa lupa at sa kalawakan. Pagkatapos, ang kanilang mga resulta ay sinuri at muling sinuri ng iba pang mga independenteng grupo ng mga siyentipiko. Ganyan talaga gumagana ang modernong agham. Ang mga pagtuklas ay nabubuo sa pagtatagpo ng iba't ibang ekspertis sa pamamagitan ng pagpapalitan ng datos at ng masusing talakayan. May mga nagpapakadalubhasa sa pagmamasid, mayroon namang sa teoretikal na pagmumodelo, at mayroon ding sa pagsusuri ng datos. At sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng kanilang mga pagsisikap, mabubuo nila ang isang kumpletong larawan mula sa mga hiwa-hiwalay na piraso. Ang kwento ng nawawalang bituin ay isang napakagandang halimbawa kung paanong ang pandaigdigang komunidad ng agham sa pamamagitan ng pagtutulungan ay kayang lutasin ang pinakamahihirap na misteryo na inihahanda ng universo. Ito ay tagumpay hindi lamang ng teknolohiya, kundi pati na rin ng talino ng tao at ng kakayahan nating makipagtulungan. Bawat larawan, bawat linya ng code, at bawat artikulo sa agham tungkol sa paksang ito ay isang maliit na hakbang na naglalapit sa atin sa pag-unawa kung nasaan tayo sa malawak at kamanghamanghang kosmos na ito. May posibilidad ba tayong makahanap pa ng ibang mga nawawalang bituin na tulad nito? Walang duda mayroon. Ngayong alam na ng mga astronomo kung ano mismo ang dapat hanapin, nagsimula na sa buong mundo ang mga proyekto upang suriin ang mga lumang datos at archive. Pinagkukumpara ng mga siyentista ang mga luma at bagong pagsisiyasat sa kalangitan, sky surveys, naghahanap ng mga bituin na nakita sa mga nakaraang larawan pero bigla na lamang nawawala sa mga kasalukuyan. Ito ay masusing trabaho na parang naghahanap ka ng karayom sa tumpok ng dayami. Napakalawak ng universo at ang bilang ng mga bituin na nasa mga larawan ay umaabot sa bilyon-bilyon. Karamihan sa mga pagkawala na ito ay magiging false alarm lamang. Mga depekto sa photographic plates, mga variable star na nagkakataong mahina ang liwanag, o kaya naman mga pagkakamali sa catalog. Pero sa gitna nito, may makikita tayong mga bagong kandidato ng tinatawag na nabigong supernova. Bawat bagong bagay na matutuklasan ay magiging napakahalaga. Ito ang magsasabi sa atin kung ang kaso ba ni N6 na libusyam na raan at 46 BH isa ay kakaiba lang or kung ito talaga ay isang pangkaraniwang pangyayari. Makakabuo tayo ng estadistika. Gaano kadalas ito nangyayari? Ang posibilidad ba ng direktang pagbagsak, direct collapse, ay nakadepende sa bigat ng bituin, sa chemical composition nito, o sa kapaligiran nito? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magbibigay daan sa atin upang makagawa ng mas tumpak at mas kumpletong mga modelo ng ebolusyon ng bituin, stellar evolution. Kaya naman, posibleng sa mga darating na taon, makakarinig pa tayo ng iba pang kwento tungkol sa ganitong klase ng cosmic detective work. Balikan natin ang pisika ng proseso. Ano ba ang nangyayari sa materya kapag nahulog ito sa isang black hole? Ayon sa klasikal na teorya, pinupunit ito ng malalakas na tidal forces o puwersa ng paghila. Isipin ninyo ang isang astronaut na nahuhulog ng pauna ang mga paa. Ang hatak ng grabidad sa kanyang mga paa ay mas matindi kumpara sa ulo. Dahil sa pagkakaiba ng puwersang ito, maguunat ang kanyang katawan na parang spaghetti. Ang prosesong ito ay tinatawag ngang spaghettification. Sa huli, ang lahat ng substansya ay nagiging agos ng elementary particles o pinakapayak na mga partikulo na tumatawid sa event horizon at dumidiretso sa singularity. Pero ano nga ba ang nangyayari mismo sa singularity? Wala tayong alam. Sa puntong iyan,
hindi na gumagana ang General Theory of Relativity, teorya ng pangkalahatang relatibidad. Kailangan natin ng bagong teorya na pagsasamahin ang grabidad at quantum mechanics. Ito ang tinatawag na quantum gravity theory. Siguro, walang infinite density o walang katapusang kapal sa gitna ng black hole. Baka mayroong isang bagay na lubusang naiiba na hindi pa natin kayang isipin sa ngayon. May ilang teorya na nagsasabing ang materyang nahulog sa black hole ay maaaring lumabas sa ibang universe sa pamamagitan ng tinatawag na wormhole. Siyempre, mga hinuha pa lang ito at nasa hangganan pa ng science fiction. Pero sa pag-aaral ng mga bagay na tulad ng bagong silang na black hole sa Fireworks Galaxy, nakakakuha tayo ng datos na sa hinaharap ay makakatulong sa ating mga susunod na henerasyon upang mabuo ang theory of everything at masagot ang pinakapundamental na tanong tungkol sa kalikasan ng realidad. Isa sa pinakanakakaingganyong bahagi ng kwentong ito ay ang pagbuga ng mga neutrino. Tulad ng nabanggit ko, kapag bumagsak ang core at nabuo ang black hole, dapat ay may inilalabas na napakalaking dami ng mga partikulang ito. Ang mga neutrino ay parang malamulto na mga partikula. Halos wala silang bigat at halos hindi sila nakikipag-ugnayan sa ordinaryong materya. Bawat segundo, trilyong neutrino mula sa araw ang dumadaan lang sa katawan mo at hindi mo man lang ito napapansin. Para makahuli ng neutrino, kailangan mo ng napakalalaking detektor na matatagpuan malalim sa ilalim ng lupa o tubig para protektahan laban sa iba pang cosmic rays. Noong bumagsak ang bituin na N6-46-BH1, dapat ay naglabas ito ng isang malakas, ngunit panandali ang bugso ng neutrino. Sa kasamaang palad, malamang na hindi natin ito naitala noong 2015. Una, ang layo na 22 milyong light years ay napakalayo, kaya ang agos ng neutrino ay naging napakahina na pagdating sa daigdig. Pangalawa, posibleng hindi sapat ang sensitibidad ng ating mga detektor para maihiwalay ang signal na ito mula sa pangkalahatang ingay. Pero ito ay isang hamon para sa hinaharap. Kung matututunan nating irehistro ang mga bugso ng neutrino mula sa mga ganitong pangyayari, magbibigay ito sa atin ng ganap na bagong paraan para pag-aralan ang universo. Makikita natin ang mga proseso na nakatago sa kailaliman ng mga bituin na hindi maaabot ng ordinaryong teleskopyo. Ito ay magiging isang tunay na revolusyon sa astronomiya na maihahambing sa pag-imbento ng mismong teleskopyo o sa pagdiskubre ng gravitational waves. Isipin lang ninyo ito, ang liwanag na galing sa bituin na ito ay naglakbay patungo sa atin sa loob ng 22 milyong taon. Ang pangyayaring nasaksihan natin noong 2015 ay talagang nangyari noong 22 milyong taon na ang nakalipas. Noon, nagsisimula pa lang lumitaw ang mga unang ninuno ng tao sa mundo at halos hindi pa ganoon ang hitsura ng ating mga kontinente. Habang naglalakbay ang liwanag na ito sa malawak na intergalactic space, sa ating planeta naman, nagpalit-palit ang mga yelo o ice ages, umusbong at umunlad ang sibilisasyon ng tao. Inimbento natin ang gulong, nagtayo tayo ng mga piramide, nadiskubre natin ang mga batas ng physics. At sa huli, nakagawa tayo ng mga teleskopyo na kayang sumalo sa mga sinaunang photon na iyon. At mayroong talagang kakaiba at kahanga-hanga rito. Ang astronomy, ang pag-aaral ng kalawakan, ay isang time machine. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong sumilip sa nakaraan at saksihan ang mga pangyayaring naganap bago pa man tayo ipinanganak.
o umiral. Ang istorya ng naglahong bituin ay isang mensahe mula sa napakalalim na nakaraan na ngayon lang nakarating sa atin para magbigay ng bago at mahalagang impormasyon tungkol sa mga batas na nagpapatakbo sa buong universo. At sino ang makakapagsabi kung gaano pa karaming mensahe ang kasalukuyang lumilipad patungo sa atin mula sa iba't ibang sulok ng kalawakan na nagtatago ng sagot sa iba pang malalaking misteryo. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay at patuloy na magmasid ng maigi sa langit. Subukan nating ilarawan sa isip ang pangyayaring ito. Sa harapan natin, may isang dambuhalang asul na bituin na tila pumipintig. Ang ibabaw nito ay kumukulo at umaalpas ang mga bukal ng nag-aapoy na gas. Sa kaibuturan nito, nagaganap ang huling bahagi ng nuclear reactions. Bigla, ang core nito ay humihigpit. Ang bituin ay nanginginig tulad ng isang buhay na nilalang. Isang malakas na pagbuga ng matter ang lumilipad sa kalawakan. Ito ang pagsabog na nakikita natin. Ngunit isa lamang itong simula. Ang pangunahing bahagi ng bituin ay nagsisimulang bumagsak papasok sa sarili mismo nito. Isipin nyo ang isang dambuhalang talon, ngunit imbes na tubig, ito ay stellar matter. At sa halip na bangin, isang punto sa gitna kung saan ang gravity ay nagiging walang katapusan. Ang mga panlabas na bahagi ng bituin ay naglalaho sa kailaliman na ito, isa-isa. Ang bilog ng liwanag na siyang bituin ay humihigpit ng mas mabilis at mas mabilis hanggang sa ito ay maging isang tuldok at tuluyang mamatay. Sa lugar nito, naiwan na lamang ang ganap na kadiliman na sumisira sa liwanag ng malalayong bituin na dumadaan malapit dito. Sa paligid ng kadilimang ito, umiikot ang isang mahinang singsing ng natirang matter na ibinuga bago ito mamatay. Ito ay umiilaw sa infrared range tulad ng nagbabagang uling ng patay na apoy. At ang mahinang liwanag na ito, yun na lang ang natira mula sa dating makapangyarihang celestial body na 25 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw. Ito ay isang tahimik, ngunit napakagandang tanawin, ang pagkapanganak ng isang halimaw na lumalamon ng liwanag, mismong sa harapan ng ating mga mata. Ano nga ba ang aral na mapupulot natin mula sa kwentong ito? Siguro, ang pangunahing aral dito ay ito: ang universo ay laging mas komplikado at mas nakakaintriga kaysa sa pinakamatatapang nating mga teorya. Sa tuwing iisipin nating halos alam na natin ang lahat, bibigyan tayo nito ng bagong misteryo na magtutulak sa atin na baguhin ang ating mga pananaw. Noong ika-19 na siglo, inakala ng mga siyentista na malapit nang matapos ang pag-aaral sa physics. Ngunit pagkatapos noon, lumabas ang theory of relativity at quantum mechanics at binaligtad nito ang lahat. Sa pagtatapos naman ng ika-20 siglo, inakala nating lubos na nating naiintindihan ang life cycle ng mga bituin. Pero pagkatapos, dumating ang kaso ng N6 na 1946-B-H1 na nagpakita na may buong kategorya pala ng mga pangyayari ang hindi natin napapansin. Nagtuturo ito sa atin ng pagpapakumbaba at kuryosidad. Dapat ay handa tayong tanggapin na ang pinakamatibay nating mga kaalaman ay maaaring hindi pa kumpleto o baka mali pa nga, at dapat panatilihin natin ang kuryosidad na parang bata na nagtutulak sa ating magtanong ng bakit at paano kung. Ito mismo ang kuryosidad na nagpapaandar sa agham mula sa isang nalutas na misteryo patungo sa isa pa, isang misteryong mas malalim at mas kapana-panabik. At ang kwento ng nawalang bituin ang pinakamainam na patunay niyan. Kaya
Balikan ulit natin ang mahahalagang punto ng misteryosong kaganapan sa kalawakan na ito. Ebidensya numero 1, isang dambuhalang bituin na halos 25 beses na mas mabigat kaysa sa araw at kasalukuyang nasa huling yugto na ng kanyang buhay. Ebidensya numero 2, isang napakalakas na pagsiklab noong taong 2009 na noong una ay inakala nilang paunang babala ng isang supernova. Ebidensya numero 3, ang tuluyang pagkawala ng bituin sa visible spectrum pagsapit ng 2015. Ebidensya numero 4, walang nakitang anumang bakas ng pagsabog ng supernova, walang nebula na natira, walang X-ray at walang radio radiation. Ebidensya numero 5, ang pagkakita sa mismong lokasyon ng nawawalang bituin ng isang mahina at unti-unting lumalamlam na pinagmumulan ng infrared radiation. Ang akusado, ang gravity. At narito ang berdikto. May matinding posibilidad na nasaksihan natin ang tinatawag na failed supernova o ang direktang gravitational collapse ng bituin upang maging isang black hole. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagbigay solusyon sa misteryo ng bituing ito, kundi nagbigay rin ng linaw sa mas malawak na isyu sa astrophysics, tulad ng kakulangan sa naobserbahang supernova at kung paano nabubuo ang mga black hole na may stellar mass. Ang pagtuklas na ito ng walang halong pagmamalabis ay tiyak na mapapabilang sa lahat ng susunod na aklat-aralin sa astronomy. Nasaksihan mismo natin ang pagsulat ng bagong kabanata sa kasaysayan ng pag-aaral at pagtuklas natin sa kalawakan. Kaya nga, hindi na kailangan ng nakakasilaw na liwanag o malaking pagsabog. Ganyan lang nagwakas ang buhay ng isang dambuhalang bituin. Hindi na niya sinalubong ang kanyang kalawakan ng paalam na liwanag. Sa halip, tumanaw lang ito sa dilim, nag-iwan ng isang misteryo at isang bagong silang na black hole. Itong tinatawag nating tahimik na paglisan ay mas naging malaking balita sa siyensya kaysa sa pinakamalakas na pagsabog ng supernova. Sa unang pagkakataon, may direkta na tayong ebidensya na may isa pang daan patungo sa pagkawala ang mga bituin, hindi sa apoy, kundi sa anino. Nasaksihan natin ang pagsilang ng isang bagay kung saan kahit ang liwanag ay hindi makakatakas. At ang pinakamahalaga, ang nakakagulat na konklusyon ay marami pang ganitong pangyayari sa buong universo. Marahil, habang pinapakinggan mo ito, may isang bituin sa malayo ang tahimik ding naglalaho sa kalangitan, nagiging isang black hole. Ang universo ay hindi lang puno ng nakikitang liwanag, kundi pati na rin ng hindi nakikitang dilim na may parehong mahalagang papel sa buhay nito. Ang istorya ng N6, Siyam, 46-BH, isa ay isang paalala na ang pinakamahalagang diskubre ay madalas na hindi nakikita sa pinakamaliwanag, kundi sa pinakamalalim na anino. Salamat sa inyo sa paglalakbay sa kalaliman ng kalawakan kasama ko. Sana ang istoryang ito ay hindi lang nagbigay kaalaman, kundi nagdulot din ng kapayapaan sa inyo. Siguraduhing mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong lecture na pampatulog at pindutin ang like button kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Ngayon, gusto kong magtanong, ano pa sa tingin ninyo ang mga misteryo na kayang baguhin ang ating mga textbook na tinatago sa atin ng universo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Magandang gabi.